2 araw nang naghihintay ang batang si Jella para sa kanyang ina sa istasyon ng tren pero wala pa din sa kanyang sumusundo. Galing nga siya sa malayong probinsya ng Bicol. Nanatili nga siya sa kanyang lolo at lola. Sa kasamaang palad ay nagkasakit ang kanyang lola at hindi siya maalagaan ng kanyang lolo. Ang usapan nila ay susunduin nga siya ng kanyang ina sa train station. Dahil sa kakulangan sa pera ay wala itong pambayad sa tiket ng tren, kaya't pinabiyahe na nga lamang nilang mag-isang bata at hihintayin nga ito sa train station ni Angel, ang ina ni Jella. Si Steve naman ay isang matipunong lalaki na anak ng mga bilyonaryong negosyante. Isa sa mga kumpanya nila ay ang pagiging kontraktor ng mga bahay, subways at train stations. Seryoso nga siya sa kanyang propesyon at napaka-hands-on nga niya. Bagong gawa ang train station na yun, kaya't madalas siyang bumibisita dito. Gusto niyang masigurong pulido ang kanyang gawa. Gusto rin niyang maobserbahan kung paano pa mapapaganda ang istasyon. Isang araw ay napansin nga niyang may isang batang babaeng naglalakad-lakad sa istasyon at tila wala sa sarili. Akala niya ay baka nag-CR lamang ang mga magulang nito o kaya naman ay may binili lamang pero kinabukasan ay muli niyang nakita ang bata. Namumutla na nga ito at mukhang gutom na gutom. Madungis na nga rin ang bata. May dala-dala itong bag na tila naglalaman ng kanyang mga damit. Nagpunta nga siya sa security department at tinignan nga niya ang mga kuha ng CCTV at doon nga niya nakita na mag-isang bumaba ng train ng bata. Doon din niya nakumpirma na 2 araw na nga ang bata sa train station. Nahabag nga siya sa bata at agad nga niya itong pinuntahan. Huling beses nga niya itong nakita sa mga bench sa malapit sa bilihan ng tiket. Wala na nga doon ang bata kaya't hinanap nga niya ito. Muli nga niyang nakita ang bata malapit sa food stalls sa istasyon. Nakatanaw nga ito sa mga kumakain at maluha-luha. Halatang gutom na nga ang bata. Dahan-dahan ngang nilapitan ni Steve ang bata. Ayaw niyang matakot dito sa kanya. "Hello?" Mahinahong sabi nga ni Steve habang nakangiti. Tumingin lamang ang bata sa kanya pero hindi ito nagsasalita. "May hamburger ako dito baka gutom ka na." Sabi pa nga ni Steve sabay abot ng hamburger. Nanlaki ang mata ng bata. Gutom na nga ito pero hindi pa nga rin ito tinanggap ang pagkain. Kitang-kita ni Steve kung paano nagpipigil ang bata. "Sorry po, hindi po ako pwedeng makipag-usap o tumanggap ng kahit na anong pagkain sa mga taong hindi ko kilala. Mahigpit na bilin po yan sa akin ng aking lolo at lola." Magalang nga nasabi ng bata. Dumukot ng wallet si Steve at kumuha nga ng ID niya at pinakita yan sa bata. "Tignan mo to Andiyan ang pangalan ng train station na to. Isa ako sa mga gumawa ng train station na to. I mean, hindi ako ang literal na gumawa, pero ako ang nagplano at nagbigay ng instructions. Paano to bubuin?" "Wow, talaga po?" Hangang-hanga nga nasabi ng bata. "Oo, kahit ipagtanong mo pa sa mga guards. Kakilala nila ako. Naiintindihan kita, iha. Mas okay talaga na huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala. Pero taga dito ako at nag-aalala lang ako sa'yo. 2 araw na kasi kitang nakikita dito eh. May kasama ka bang nakakatanda sa'yo?" Tanong nga ni Steve. "Opo eh. Galing po ako sa Bicol. Nakatira po kasi ako sa lolo at lola ko. Kaso po nagkasakit ang lola ko. Nahihirapan po ang lolo ko na mag-alaga sa akin. Kaya pinauwi ko na po dito sa Maynila. Wala po kaming sapat na pera pambili ng tiket kaya't ipinasabay na lang po ako sa kakilala namin na umuwi dito. Dapat po susunduin ako ng nanay ko dito kahapon pa. Pero hanggang ngayon po, wala naman po siya." Mangiyak-ngiyak na nga ang bata sa pagkukwento. "Halika na sa opisina ko. Kumain ka na doon at magpahinga. Pagkatapos na pag-iisipan natin kung paano natin mahahanap ang nanay mo." Seryosong saad nga ni Steve. Tila nagliwanag naman ang mukha ng kaawa-awang bata. "Talaga po?" Tuwang-tuwa nga na tanong nito. Nang makarating na nga sila sa opisina ni Steve ay agad nga niya itong binigyan ng hamburger at rice meal. Inilagay din niya sa lamesa ang bottled water. "Kainin ko na po ah." Tila natatakam nga na tanong ng bata kaya natawa tuloy si Steve. Tumango lamang si Steve at dali-daling kumain ng bata. Halos mabulunan nga ito sa pagkain. Halatang gutom na gutom. Pagkatapos kumain ay kinausap nga ito ni Steve. Hindi muna niya ito inistorbo nang kumakain pa nga ito. "Ako nga pala si Tito Steve mo. Ikaw, anong pangalan mo?" "Ang pangalan ko po ay Jella.
Angela po ang buong pangalan ko, Angela Bartolome po. Tuwa nga si Steve dahil bibo at magalang ang bata. Anong pangalan ng nanay mo? Angel po ang pangalan ng nanay ko. Ilang taon ka na? 8 taong gulang po ako. Kayo po, ilang taon na po kayo? Tanong muli ng bata. 28 years old na ako. Sagot naman ni Steve na nakangiti. Halos parehas po pala kayo ni nanay. Si nanay po kasi 26 years old eh. Ano bang buong pangalan ng nanay mo? Susubukan natin siyang hanapin. Angel Bartolome po ang buong pangalan ng nanay ko. Tagasan siya? Taga Pasig daw po. Saan sa Pasig? Yun lang po, hindi ko po alam eh. O sige, magpahinga ka na muna dito ha? Opo, salamat po sa pagkain at sa tulong nyo ha. Mabait nga na sabi ni Jella. Lumabas na nga si Steve ng opisina at iniwan nga ang bata para makapagpahinga ito. Kinontak nila ang mga posibleng makahanap sa ina ng bata. Nang bumalik na nga siya sa kanyang opisina, ay tulog na nga ang bata. Pinabayaan muna niya itong matulog habang tinatapos niya ang kanyang mga gawain. Napangiti nga si Steve dahil ang sarap ng tulog ng bata sa couch ng opisina niya. Naka-aircon nga ito at malambot ang higaan. Maya-maya pa ay ginising na nga niya si Jella. Jella, gising ka na. Nagising naman ang bata at naupo ito. Naghikab pa nga siya at napaka-cute nga niyang tignan. Andiyan na po ba ang nanay ko? Kaya niyo po ako ginigising? Wala pa pero ipinapahanap ko na siya. Pauwi na kasi ako. Gusto mo bang sumama na lamang sa bahay ko? Yumuko nga ang bata. Tila natatakot pa nga rin ito kay Steve. Marahil din ay dahil sa mga bilin ng kanyang pamilya na huwag makipag-usap o sumama sa hindi niya kakilala. Alam mo, sa ngayon hindi pa natin alam kung nasaan o anong nangyari sa nanay mo. Delikado na, pag-alagala ka dito sa train station. Baka mamaya may masasama pang loob na kumuha sa'yo. Nakita mo naman 'di ba? Kilala ko ng mga guards. Taga dito ako at mas safe ka sa bahay ko kaysa dito. Sige na nga po, pero may TV po ba dun sa bahay niyo? Nakangiting tanong ng bata. Napangiti naman si Steve. Oo naman, marami akong TV, malalaki pa. Talaga po? Habang nag-uusap sila ay napansin nga ni Steve na may papel nga sa bulsa ng bata. Ano yung papel na yan? Ito po. Hindi ko po alam basta sabi po ng lolo ko. Itago ko daw po, hindi pa po ako marunong magbasa eh. Kinuha nga ni Steve ang papel. Address to ah. Ito siguro ang address ng nanay mo. Gusto mo papuntahan natin? Sige po. Masayang sabi ng bata at nagliwanag ang mukha nito at halatang nabuhayan ng loob. Pinasakay nga ni Steve si Jella sa magara niyang kotse. Wow, ang ganda po ng kotse niyo. Siguro po mayaman ka. Masayang sabi nga ni Jella. Ngumiti lamang si Steve at maingat na nagmaneho. Nang dumating na nga sila sa address, na nasa papel ay bahagyang kinabahan si Steve. Barong-barong ang mga bahay doon at maraming tambay. Kabado man ay desidido nga si Steve na makita ang nanay ni Jella. Pumarada nga siya at hinanap nga nila ang bahay. Natuntun nga nila ang isang maliit na barong-barong. Nakakaawa ang itsura ng bahay. Halatang naghihirap ang nakatira dito. Tao po! Tao po! Tawag nga ni Steve pero walang sumasagot. Halos 30 minuto nga sila sa labas ng barong-barong pero walang sumasagot. Nagtanong nga siya sa mga tao sa katabing bahay. Excuse me ho, kilala niyo po ba yung nakatira dito sa kabilang bahay? Si Angel po. Magalang nga ng tanong ni Steve sa mga tao doon. Oo, kilala namin. Bakit ho? Tanong nga ng isang ali. Hinahanap ko ho kasi siya kaso walang sumasagot sa bahay nila eh. Oo, kahapon pa yun umalis eh. Naglalaba ako nung dumaan siya dito pero parang hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Saka nakasara pa ang bahay niya eh. Sige ho, salamat. Mauna na ho kami ha. At nagpaalam nga si Steve. Jella, wala daw tao dito simula kahapon eh. Tara na, dun ka na muna sa bahay ko. Sige po, dun po sa maraming TV? Nakangiting sabi nga ni Jella. Oo, bibilhan din kita ng mga damit at laruan, sabi naman ni Steve. Tinawagan nga ni Steve ang kanyang personal assistant at inutusan itong bumili ng mga damit, patos at laruan para sa bata. Tinawagan din niya ang kanyang mayordoma at nag-utos ng maghanda ng mga masasarap na pagkain. Malayo-layo rin ang bahay ng nanay ni Jella sa bahay ni Steve. Mabigat din ang daloy ng trapiko kaya naman ang dumating na nga sila sa bahay
ay andoon na ang kanyang personal assistant na si Greta. Nang pumasok nga sila sa gate ay gulat na gulat nga si Jella. Bahay niyo po to? Oo, maikling sagot naman ni Steve. Hala, parang kastilyo po, ang ganda-ganda at ang laki. Yan ang magiging pansamantala mong bahay, Jella. Feel at home. Sa inyo po lahat ng sasakyan na yan? Aba, may swimming pool pa. Oo, sa akin lahat ng mga kotseng yan. Pwede kang mag-swimming dyan bukas kapag nakapagpahinga ka na. 2 araw kang nasa train station kaya gusto ko, makapagpahinga ka muna. Bilin nga ni Steve kay Jella. Okay po sir, salamat po. Pagala nga na sagot ng bata. Wag mo na akong tawaging Sir Jella, please call me Tito Steve. Sige po sir, Tito Steve po pala. At naghalakakan nga ang dalawa. Nang makaparada na nga si Steve, ay sinalubong sila ng mga kasabahay at ni Greta. Manang pakitulungan mo siya maligo, pagkatapos ipasuot mo na sa kanyang mga damit at sapatos sa pinamili ni Greta. Tumango naman ang kasabahay. Sige po sir, sagot pa nga nito at sinamahan ng nga niyang bata. Dito nakakuha nga si Greta ng tiyempong tanungin ng kanyang boss. Sir, sino pong batang yun? Tanong nga ni Greta. Pag-i-explain naman ng lalaki, nakita ko siya sa train station. Apparently ay 2 oras na nga siyang nandoon. Nagbiyahe siya mula Bicol at dapat nga susunduin daw siya ng kanyang nanay sa train station. Pero hindi ito dumating. Kawawa nga ang batang yan ang makita ko Gutom na gutom, pagod at puyat pa. Nagbiyahe po mag-isang ganyang kaliit na bata? Gulat na tanong ni Greta. Ilang taon na po ba siya? 8 taon na siya, pero hindi marunong magbasa. May nakita kong papel sa kanyang bulsa na naglalahad ng address ng kanyang ina. Pinuntahan namin ang address at ayon sa mga kapitbahay, umalis ito 2 days ago at hindi pa nga rin umuwi. I have a bad feeling about this. Pakiramdam ko ay may masamang nangyari nga sa kanyang nanay. Angel daw ang pangalan. Please use all your resources and do your best to find this child's mother. Mahabang paliwanag nga ni Steve. Tumango naman si Greta. Right away, sir. Should I contact the police po ba? Umiling naman si Steve. Wag muna. Use our private investigators. Okay po, sir. Right away. Matapos maligo at magbihis ang bata ay isinama nga ito ng kasambahay sa dining area. Nakaupo nga siya sa malaking lamesa ni Steve at kumakain na nga ito. Napangiti nga ang lalaki. Dito ka muna umupo sa tabi ko, Jella. Pasensya ka na at nagsimula na akong kumain. Gutom na kasi ako Okay lang po, may mga hinihintay po ba kayong bisita? Tanong nga ng bata habang lilingalinga sa mga nakahain pagkain. Wala naman akong hinihintay na bisita, bakit mo naman naitanong sa akin? Sobrang dami po kasing pagkain ibig mo pong sabihin, para sa atin lang po yan lahat? Medyo nauutal pa nga at manghang-mangha nga na tanong ng bata. Napangiti nga si Steve. Alam kong nagutom ka kaya't nagpaluto ako ng maraming masasarap na pagkain para sa'yo. Pwede po ba akong magtabi ng para sa bukas? Hindi mo na kailangan magtabi. Ipaghahain ka naman ulit ng pagkain ni Manang bukas Nahabag nga si Steve sa bata. Halatang lumaki itong hindi sagana sa pagkain. Kumain ng dalawa na masaya at nagkukwentuhan. Parang panandali ang nakalimutan nga ng bata na nawawala ang kanyang ina. Napakagaan ng loob nila sa isa't isa. Matapos kumain ay sinama nga niyang bata sa sala at nanood nga sila ng cartoons. Tuwang-tuwa nga na nanood si Jella. Tito Steve, ang sarap pong manood dito. Ang laki-laki ng TV niyo. Buti naman at natuwa ka. 9 PM na pala, ipinaayos ko ng guest room. Halika, sasamahan kita para makapagpahinga ka na rin. Sige po, Tito Steve. Ani nga ni Jella. Nang makita nga ni Jella ang guest room kung saan nga siya magpapalipas ng gabi, halos maiyak nga ang inosenteng bata. Wow, ang ganda po ng kama. May mga laruan pa. Ang lamig dito. Kanino bang mga laruan na to, Tito Steve? Napangiti nga si Steve. Sa'yo lahat ng mga yan. Yung mga laruan at mga gamit sa lamesa. May mga damit din sa closet. Para sa'yo lahat yan. Ipinabili ko sa mga personal assistant kong si Greta. Kapag nakita na natin ang nanay mo, pwede mong iuwi lahat ng mga gamit nandiyan dyan. Nakatayo lamang sa may pinto ng kwarto si Steve. Biglang napatakbo papunta sa kanyang bata at niyakap nga siya ng mahigpit.
Maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Kung hindi po ninyo ako tinulungan, baka sa train station na naman po ako natulog at gutom na. Natatakot nga po kung mag-isa dun eh. Salamat po talaga, Tito Steve ha. Napayakap na nga rin si Steve sa bata. Wala yun, Jella. Masaya akong tulungan ka. Matulog ka na at bukas ipapasyal kita sa mall. Muli ngang napamulat ng mata si Jella. Talaga po? Bulalas nga ni Jella. Oo nga, kaya matulog ka na. Nakita ni Steve na pumunta ang bata at umupo sa gilid ng kama. Lalabas na nga sana siya nang marinig nga niyang nagdarasal ito. Jesus, salamat po at ipinadala ninyo si Tito Steve para tulungan ako. I-bless mo po si Tito Steve ng maayos na kalusugan at sana po lagi po siyang masaya. Sana po ligtas ang nanay ko. Wala na po akong ama kaya sana po wala pong mangyayaring masama sa nanay ko. Pagkatapos nga, magdasal ay natulog na nga ang bata at tuluyan namang lumabas ng kwarto si Steve. Naantig nga siya sa kabutihan ng puso ni Jella. Kinabukasan ay maagang gumising si Jella at Steve. Nang nasa biyahe na nga sila, ay nagtanong na nga si Jella. Tito Steve, may balita na po ba kayo sa nanay ko? Wala pa nga pero wag ka magalala. Magagaling ang mga private investigators namin. Hinahanap na nila ang iyong nanay. Naramdaman kong nasa maayos na kalagayan siya. Medyo napayuko nga ang bata. Sana nga po, Tito Steve, natatakot po kasi ako na baka may mangyari sa kanya eh. Lalo na po at wala naman akong tatay. Tapos mawawalan pa po ba ako ng nanay? Malungkot nga na kwento ng bata. Nasan ba ang tatay mo, Jella? Namatay na po eh. Maliit pa po ako nung namatay siya kaya hindi po rin naaalala. Minsan nga po naiinggit ako sa ibang bata na may mga tatay pa. At yumuko nga ang bata na tila naiiyak. Hayaan mo na, may Tito Steve ka naman. Kahit naman magkita na kayo ng nanay mo, pwede mo pa rin naman akong maging tito. Talaga po? May anak po ba kayo? Baka pwede ko po siyang maging kalaro. Nata pa ako, Jella. Wala akong asawa at anak. Yung nanay at tatay mo po, nasan po sila? Panguusisa nga ni Jella. Nasa Canada sila, may mga negosyo kasi ang pamilya namin doon. Wow, ang yaman-yaman niyo po pala talaga. Hindi, tama lang. Buti nga po mabait kayo eh, yung iba po kasi mayayaman masusungit, tsaka galit sa mahihirap na kagaya namin. Sila na nga po yung maswerte, sila po yung galit. Napatawa na nga lamang ng bahagya si Steve. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganun, Jella. Teka, saan mo pala gustong kumain? Pwede po ba tayo dun sa McJolly, Tito Steve? Yung fast food po. Napangiti nga si Steve. Oo ba? Paborito ng mga bata yung fast food na yan. Anong gusto mong kainin? Gusto ko po ng fried chicken at spaghetti tsaka ice cream po sana kung pwede. Oo naman, pwedeng-pwede. Bakit naman hindi? Bihira po kasi akong makakain dun eh. Wala po kasi akong pera. Kwento ng bata. Ano bang trabaho ng nanay mo? Panguusisa naman ni Steve. Naglalaba po at namamalansya po siya. Hindi nga po ako makapag-aral eh. Hindi daw po kasi sapat ang kinikita ni nanay. Malungkot nga na kwento ni Jella. Ibig mong sabihin hindi ka pa nakakapag-aral? Takang tanong nga ni Steve sa bata. 8 taon na nga ito pero hindi pa rin ito magaling magbasa. Napailing lang ang bata. Hindi po eh. Kaya nga po hindi pa ako masyadong marunong magbasa. Pero kung bibigyan po ako ng pagkakataon, gusto ko po sanang mag-aral. Sana nga po makahanap si nanay ng maayos na trabaho para po makapag-aral na ako. Alam mo ba na ang kumpanya namin nagbibigay ng scholarship sa mga batang hindi nakapag-aral dahil sa kakapusan sa pera. Alam mo ba kung ano yung scholarship? Umiling lang ang bata sabay sabing hindi po eh. Pag-i-explain naman ni Steve, bibigyan kita ng scholarship, ibig sabihin, makakapag-aral ka na at hindi mo kailangan mamroblema sa pambayad sa eskwelahan. Bibigyan ka rin ng allowance na para pambaon mo sa eskwelahan, pambili ng mga gamit sa school at pamasahe papasok. Bibigyan po ako ng scholarship? Nagliwanag ang mukha ni Jella. Halatang gustong-gustong mag-aral ng bata. Oo naman, nakangiting sabi nga ni Steve. Napayakap ang bata kay Steve.
Salamat po talaga ng marami. You're welcome, Jella. Basta mag-aral ka ng mabuti. Una para sa sarili mo at para sa iyong nanay. Pati na rin sa lolo at lola mo. Siguradong matutuwa sila para sa iyo. Dumating yung dalawa sa fast food restaurant. Excited nga si Jella dahil bihira lamang siya makakain dito. Natuwa nga si Steve dahil halatang masayang-masaya nga ang bata habang kumakain ng mga paborito niyang pagkain. Halos mabulunan pa nga ito. Dahan-dahan lang sa pagkain at baka mabulunan ka, paalala pa nga ni Steve. Ang sarap po kasi. Nakangiting sagot nga ni Jella. Dahan-dahan lang. Simula ngayon lagi ka nang makakakain dito. Talaga po? Yay! Gusto mo kapag nakita na natin ang nanay mo kukunin ko siyang kasambahay. O kaya tagalaba dito sa bahay. Sa ganun mabibigyan ko siya ng sapat na sweldo at lagi rin tayong magkikita. Gusto mo ba yon? Alok pa nga ni Steve sa bata. Maganda pong idea yan. Maraming salamat po talaga ha. Napakabait niyo po sa akin. Sabi nga ng bata habang puno pa nga ng spaghetti ang bibig nito. Maya-maya pa ay may isang pamilya ng upuan sa tabi nila. Isang nanay, tatay at isang batang babae. Napatingin nga si Jella sa pamilya. O Jella, bakit natigilan ka? Nalulungkot ka ba pag nakakakita ka ng ganyang pamilya? Pag-aalala pa nga ni Steve. Dati po, oo. Naiinggit po kasi ako, wala po akong tatay. Pero ngayon po, hindi na po. Kasi kahit wala po akong tatay, andiyan naman po kayo para sa akin. Naantigang po si Steve. Tama yon, di ba sabi ko naman sa'yo? Kahit makauwi ka na sa inyo ay nandito lamang ako para sa'yo. Matapos kumain ay ipinasyal na nga ni Steve si Jella. Nanood nga sila ng sine at ipinamili pa nga ni Steve si Jella ng mga gamit at laruan pati na nga rin ng mga damit. Tito Steve, ang dami naman po nating pinamili. Konti pa lang yan, Jella. Bibili pa tayo ng mga damit mo. Itapon na natin ang mga damit mo kasi puro luma na okay lang ba? Okay lang po, ang totoo po masisikip na nga rin po sa akin yung mga damit na yun Tsaka butas-butas na rin po. Hindi ko lang po sinasabi kay nanay kasi alam ko pong malulungkot siya dahil wala siyang pambili ng bago. Mga bigay lang po sa amin ang mga damit na yun Kaya yun po, sinusuot ko na rin po kahit masisikip at may butas na yung sa kilikili yung iba. Ang bait mo talagang bata, Jella. Tinapik nga nito ang balikat ng bata at dagdag pa nga ni Steve. Mas iniisip mo pa ang mararamdaman ng nanay mo. Bihira na ngayon ang ganyang bata. May mga bata akong kilala na puro spoiled at entitled. Mabait kang bata, Jella. Ipagpatuloy mo yan. Napangiti nga si Jella. Salamat po. Pagdating nga sa cashier ay kinuusap nga si Jella ng staff. Hi little girl, ang dami mo namang pinamili. Ang bait naman ng daddy mo. Kitang-kita nga ni Steve kung paano nagbago ang mukha ni Jella sa sinabi ng staff kaya't siya na nga lamang sumagot. Mabait naman kasi ang anak ko. Napakamasunurin pa at malambing kaya't ipinamili ko siya. Saad nga ni Steve sa babaeng staff. Pagkalabas nga nila ng shop at naglakad-lakad na nga sila pabalik sa parking lot nang biglang umiyak nga ang bata at yumakap kay Steve. Thank you po talaga, Tito Steve. Tinapik nga nito ang likuran ng bata. Hinagod nga niya ito. Ano ka ba? Huwag kang mag-thank you. Kulang pa nga yung mga pinamili natin gusto mo bang pumunta pa tayo? Sa iba pang mga malls? Alok pa nga ni Steve. Hindi naman po yun. Salamat po sa sinabi niyo dun sa babae sa counter. Pag ganun po kasi kinakabahan ako Baka kung ano pong sabihin o isipin niya kapag wala po akong tatay. Emosyonal nga na sabi ni Jella. Lumuhod nga si Steve para makausap niya ng maayos si Jella. Gusto nga niyang makita ang bata, ang sinseridad ng kanyang muka. Jella, unang-una, hindi mo kasalanan kung maagang namatay ang tatay mo. That will never define you. Mabuti kang bata. Yan ang importante, okay ba? Okay po. At sa wakas ay ngumiti na nga rin ang bata. Isang araw na nasa opisina si Steve ay dumating nga ang isa sa kanilang private investigators. Sir, andito na po yung isa sa mga private investigators natin. Natagpuan na raw po nila yung ina ng bata. Wika nga ni Greta. Ganun ba? Magandang balita yan. Please cancel all my meetings. At papasukin mo na nga siya dito. Right away, sir. Sagot nga ni Greta.
Pumasok ng opisina at umupo sa kanyang harapan ng investigador. Magandang araw ho, sir. Nahirapan kaming hanapin ng nanay ng bata dahil wala siyang employment records, hospital records at iba pang impormasyon na madalas naming magamit pero sa wakas ho ay natuntun na namin siya. Nasa Santa Monica Hospital po siya. Nagtitinda daw po ito ng sampagita ng mahitenran. Sabi po ng mga regular na nagtitinda sa may simbahan, hindi naman daw po nila ito kalala. Nagtinda lang daw siya para magkaroon ng ekstrang pera dahil darating ang kanyang anak galing Bicol. Dapat daw ay susunduin nito ang anak sa train station, kaso nahitinran nga po. Salaysay nga ng private investigator. Napabuntong hininga nga si Steve. Sigurado bang yan si Angel Bartolome, na nanay ni Jella? Paniniguro pa nga ni Steve. Siguradong sigurado ho, sana ho ay mapuntahan ninyo kaagad. Tumango nga ito. Okay, sige, salamat. Agad umalis ng opisina si Steve para pumunta sa Santa Monica Hospital. Pagdating doon ay agad nga niyang ipinaliwanag sa head ng ospital ang sitwasyon. Sinamahan na nga siya ng nurse sa kwarto ni Angel. Nasa ward nga ito. Mainit at marumi sa kwarto nito. Maingay din at maraming tao. Nahabag nga si Steve sa kalagayan ni Angel. Nakabalot ng benda ang ulo nito. Pati ang isang paa, isang kamay nito ay nakabalot din. May mga pasa at galas din ang mukha nito. Nurse, I want to move her to a private room. Pero sir, wala po kasing dumarating. Nakamag-anak niya. Hit and run case din po ito kaya't wala pong magbabayad kung inilipat namin siya sa private room. Don't worry, I'll take care of everything. Sagot nga ni Steve sa nurse. Okay po sir, pumunta na lang po kayo sa billing department para mailipat na rin po namin siya kaagad. Sila po ang magbibigay ng order na ilipat ang pasyente once na masettle na po ang outstanding bill at makapag-deposit na po kayo. Payo nga ng nurse. Tumango naman si Steve. Okay, I'll do that. At nakapagayos na nga sa ospital si Steve para angkinin na nga niya ang lahat ng responsibilidad kay Angel. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit nga niya ginagawa to kahit wala naman siyang kahit na anong responsibilidad dapat. Nang naisaayos na nga na sa private room si Angel, ay kinausap ito ni Steve. Hi Angel. Mixing bati nga ni Steve. Tumango lamang ang babae. Ako nga pala si Steve. Napakunot noo nga ang babae. Sino po kayo? Tanong nga ni Angel na hindi pa rin masyadong makakilos. Ako nga pala ang naghanap sa'yo. Nasa akin ang iyong anak na si Jella. Saan niyo po siya nakita? Kasama niyo po siya ngayon? At nagsimula nang ang umiyak sa Angel. Napailing lamang si Steve. Nasa bahay ko siya. Hindi ko pa siya kasama. Galing kasi ako sa opisina at isa pa, hindi ko muna siya isinama dahil masasaktan siya kung maling tao pa lang darat nandito. Ayoko siyang umasa. Pero ngayong nakasiguro na akong ikaw ang kanyang ina, ay isasama ko na siya dito. Paliwanag nga ni Steve. Maraming salamat po. Nakakaawa naman po ang anak ko. Gusto ko lang sanang kumita ng ekstrang pera para sa pagdating ni Jella galing Bicol. May sapat man lang po sana akong pantustos para sa kanya. Kaya ako nagtinda ng sampagita. Pero heto, at nabangga naman ako. Ni hindi nga ako tinulungan ng nakabangga sa akin eh. Buti na lamang at may mga taong nagdala sa akin sa ospital. Pero ilang araw na rin akong hindi mapakali. Hindi ko alam kung nasa ng aking anak at walang gustong tumulong sa akin para hanapin siya. Umiiyak nga na kwento ni Angel. Huwag ka nang magalala. Ligtas ang iyong anak. Uuwi ako ngayon para sunduin siya at nang makita kayo. Nagulat pa nga si Angel nang biglang ang punasan ni Steve. Ang luha ng babae gamit ang hinlalaki niya. Pati nga rin si Steve nagulat nga sa parang automatikong ginawa niya. Nagkaiwasan na nga lamang sila ng tingin. Maraming salamat po sa inyo, sir. Tatanawin ko po talaga itong malaking utang na loob habang buhay. Wala yun, Angel. Napakabait at napakalambing ng iyong anak. Sa ilang araw na pananatili niya sa aking bahay, ay napalapit na siya sa akin. Magpahinga ka na lang at maya-maya ay dadalhin ko siya dito. Agad na umuwi nga ng bahay si Steve para sunduin si Jella. Nang makarating na nga si Steve sa kanyang bahay ay nakita nga niyang naglalaro sa hardin si Jella. Hi Tito Steve, ang aga niyo po yata ngayon umuwi ah. Gusto po ba ninyong paghanda ko po kayo ng merienda? Malambing nga nasabi ng bata. Gusto ko nga sana kaso may kailangan akong puntahan eh. At kailangan kitang isama. Saan po tayo pupunta? Papasyal po ba tayo Tito Steve? Excited na tanong ng bata. Pupunta sa ospital. Napakunot noo nga ang bata.
Bakit po tayo pupunta sa ospital, tito? May sakit po ba kayo o may dadalawin po ba tayo? Magalang na tanong pa nga ni Jella pero mababakas nga ang pag-aalala. Sagot naman ni Steve. Nakita ko na ang nanay mo, Jella. Nasa ospital siya. Nabangga pala siya ng isang sasakyan ng araw na susunduin kanya dapat sa train station. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka nasundo. Pero huwag kang magalala. Maayos na ang kalagayan niya. Ilang araw na lang siguro makakauwi na rin siya. Paliwanag nga ni Steve habang hawak nga ang kamay ng bata. Biglang umiyak ang bata at yumakap ito kay Steve. Salamat po sa paghahanap sa nanay ko, Tito Steve, ha? Maraming salamat po talaga. Pinunasan nga ng lalaki ang luha ni Jella. O huwag ka nang umiyak pa. Nahanap na nga natin ang nanay mo magbihis ka na at puntahan natin siya. Dali-daling nagbihis nga ang bata at walang ang pag-aalinlangan. Wala nga mapaglagyan ng kanyang kasiyahan. Nang dumating nga sila sa ospital, ay halos lumipad nga paakyat sa 10th floor ang bata. Pagpasok nga ni Jella sa kwarto ay agad nga niyang nakita ang kanyang inang nakahiga. Naiyak pa nga siya nang makita ang kalagayan nito. Nay! Andito na po ako, Inay! Umiiyak nga na sabi ng bata. Jella anak, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Patawarin mo si nanay kung hindi kita napuntahan sa train station ha. Nabangga kasi si nanay Naluluha na nga nasabi ni Angel. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi naman po ako galit at hindi nyo rin naman po kasalanan na naaksidente po kayo. Ayos lang po ako at inaalagaan po ako ng mabuti ni Tito Steve. Dahil po sa akin naaksidente kayo. Salamat naman sa Diyos anak at ililigtas ka. Maraming salamat din sa inyo, sir. Wala nga naman, iwan ko muna kayong dalawa para magkaroon kayo ng oras. Alam kong na-miss ninyo ang isa't isa. Lumabas na nga ng kwarto si Steve. Nang bumalik nga si Steve sa kwarto ay niyaya nga niyang umuwi si Jella. Jella, kailangan na muna nating umuwi. Tapos ang visiting hours at kailangan na magpahinga ng nanay mo. Tito Steve, babalik po ba tayo dito bukas? Nag-aalalang tanong nga ni Jella habang nakayakap sa kanyang ina. Oo naman. Araw-araw nga na bumalik sa ospital, sila Jella at Steve. Madalas ay nagdadala ng pagkain si Steve at pinagsasaluhan nga nilang tatlo. Masayang masaya si Jella dahil para na nga talaga siyang may tatay sa katauhan ni Steve. Masaya din siya dahil sa wakas ay kasama na nga niyang kanyang ina. Isang araw na dumalaw si Jella at Steve ay naging seryoso siya sa mga tanong niya kay Angel. Nakausap ko ang doktor at sabi niya, mabilis daw ang iyong paggaling. Kaunting panahon na lamang ay makakauwi ka na, Angel. Radong matutuwa si Jella nito kapag nalaman na makakalabas ka na ng ospital. Ano nga palang plano mo? Nag-aalalang tanong nga ni Steve kay Angel. Ang totoo niyan, sir, hindi ko pa po kasi alam Huwag mo na nga akong tinatawag na sir. Steve na lang. Hindi naman tayo magkakalayo ng edad Tumatawa nga na sabi ni Steve. Oo nga pala, pasensya na Steve. It's okay. Saan nga pala kayo uuwi ni Jella kapag magaling ka na? Ang sabi po ng nurse ay kakailanganin ko raw po ng therapy para makalakad ng maayos. Wala naman po akong pampatherapy Baka hindi na rin po muna ako makatanggap ng labada sa kondisyon ko. Iniisip ko ring umuwi muna ng Bicol. Kahit papaano matutulungan ako doon ng mga kamag-anak ko. Kahit pang araw-araw na pagkain lamang. Walang-wala po kasi kami ngayon Maluha-luha ngang banggit ni Angel. Sagot naman ni Steve na tila nag-aalala. Kung gusto mo, doon muna kayo manatili sa bahay ko. Alok nga ni Steve. Naku, nakakayaan man ho. Wag na lang po, sir. Nahihiya nga si Angel kaya tumanggi na nga ito sa gwapong pinata. Hindi mo na nga ako dapat tinatawag na sir pero nagpopo ka naman. Ikaw talaga masyado mo akong pinapatanda. Napatawa nga ulit ito. Naghagik-gikan nga ang dalawa. Sorry na, wika nga ni Angel. Pero seriously speaking, komportable na si Jella sa bahay ko. Wala rin naman akong kasama doon bukod sa mga kasambahay, driver at hardinero. Welcome na welcome kayo doon. Isa pa nga palang gusto kong i-discuss sa'yo ay yung pag-aaral ng bata. Wala po kasi akong pang-paaral sa kanya Siguro pag nakaluwag-luwag na po ako. Nahihiyang sabi nga ni Angel. No, Angel. Our company provides scholarship to children who can't study because of financial issues.
May cash allowance pa kaming binibigay para sa pamasahe, pambaon at panggastos ng eskwelahan. Pwede kong i-offer yun kay Angel. Naku, huwag na po, masyado na pong nakakahiya eh. Eto nga pong bill ko dito sa ospital, ikaw na rin po ang nagbayad. Parang nang aabuso na po kami niyan. Pagtanggi nga ni Angel. Angel, 8 taon na si Jella pero hindi pa siya nakakatungtong ng paaralan. Kailangan niya mag-aaral para sa kanyang kinabukasan. Alam kong hindi ka masamang ina. Sadyang marami ka lamang hirap na pinagdaanan. Pero kaya nga may mga taong tulad namin na handang tumulong sa iyo eh. Huwag mong ipagkait ito kay Jella dahil lamang nahihiya ka sa akin. Bukal sa loob ko ang pagtulong. Saglitan ngang napaisip si Angel. Sige na nga, alang-alang sa aking anak. Maraming salamat talaga, Steve ah. Kahit may mga masasamang tao tulad ng nakasagasa at tumakbo sa akin eh. May mga mabubuting tao naman na tulad mo kaya't pasalamat pa rin ako sa Diyos. Sana wag mong isipin na irresponsableng ina ako. Ginagawa ko naman ang lahat ng aking makakaya para sa aking anak eh. Pero sadyang hindi ko lang talaga. Alam kong bakit hindi ako pinapalad. Napatango naman si Steve. Hindi ko naman iniisip yun, Angel. Huwag kang magalala. Batid kong isa ka mabuting ina. Everybody needs some help sometimes. Pag naging okay ka, ikaw naman ang tutulong sa kapwa mo. Ganun lang naman yun eh. Isa pa, palapit na rin ako kay Jella. Minsan nga pakiramdam ko anak ko na siya. Anak ko na ang batang yan. Nasanay na akong kasama siya sa bahay. Malulungkot nga ako kapag umalis na nga siya sa bahay eh. Napangiti nga si Angel. Buti nga hindi naglilikot eh, nakakahiya naman. Napailing naman si Steve. Mabait na bata si Jella, Angel, at malambing. Matalino pati. Nung una ko nga siyang nakilala, ayaw pang ang sumama niya sa akin. Bilin daw ng kanyang ina na wag makipag-usap sa mga hindi niya kakilala. Samantala ngayon halos ayaw na ngang humiwalay sa akin. Napatawa ng bahagya si Angel. Mukha ngang napalapit na nga po ng todo sa inyo eh. Hindi na rin kasi niya nakilala ang kanyang ama. Masyado po siyang maliit noon na bantay na nga ang tatay niya. Oo, naikwento nga niya. Pero alam mo ba nabanggit niya sa akin? Na hindi na nga raw siya naiinggit ngayon kapag may nakikita siyang magama. Parang ama na rin daw ako sa kanya. Napangiti si Angel. Salamat ah, nahihiyang sabi niya. Wala yun kaya't magpagaling ka na kaagad. Saad nga nito, sabay tinapik nga ang likuran ng babae. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan na ngang nakarecover si Angel at pinayagan na nga siyang umuwi. Kailangan na lamang niya ng therapy para makalakad siyang muli ng maayos. Nakumbinsi rin ng binata si Angel na sa kanyang bahay na muna umuwi. Nang araw na umuwi nga siya sa bahay ni Steve, gulat na gulat din siya, tulad ng unang dumating doon si Jella. Abay, napakalaki pala ng bahay mo. Mag-isa ka lang ba dito? Baka magalit ang asawa o girlfriend mo na nandito kami nakatirang mag-ina. Pag-aalala nga ni Angel. Mag-isa lamang ako dito at huwag kang mag-alala. Wala naman akong asawa o nobya. Masyado akong busy sa trabaho at sa mga negosyo namin. Kaya ka siguro pinagpapali dahil grabe ka ring makatulong sa kapwa mo. Ngumiti lamang si Steve, sabay bilin sa kasambahay. Manang ihatid mo muna sila sa kwarto at nang makapagpahinga na nga si Angel. Teka, parang hindi ko kayang umakyat. Parang ang taas ng hagdan eh. Kailangan pa ng pa ako ng therapy. Baka lumalato kapag pinilit kong umakyat. Oo nga pala. Sorry na wala sa isipan ko, bubuhatin na lang kita. Saad nga ni Steve. Agad lumapit nga si Steve at binuhat na nga si Angel. Hindi na nga nakatanggi pa ang babae. Pagbuhat nga ni Steve ay nagkalapit nga ang kanilang mga muka at nagkatitigan sila. Tila tumigil ang mundo ng mga oras na yon. Hindi maipaliwanag ni Steve ang kung anong humihila sa kanya papalapit kay Angel. Nagulat na nga lamang sila nang biglang nagsalita si Jella. Tito Steve, bakit kalong mo po si nanay? At nanay, bakit mo po niyayakap si Tito Steve? Natatawang saad nga ni Jella. Hindi kasi kayang umakyat ang nanay mo sa hagdan. Medyo pautal-utal pa nga at nahihiya nga na paliwanag ni Steve. Bakit ka po niyayakap ng nanay ko? Pangungulit pa nga ng bata. Baka mahulog kasi ako, anak. Natatarantang sagot naman ni Angel. Tumatawa na nga lamang si Jella at tuluyan na ngang iniakyat ni Steve si Angel. Pasensya ka na Steve, napagod ka pa sa pagbuhat sa akin. Napailing lang naman ang lalaki. Wala yun. Magaan ka lang naman eh. Gusto mo bang ipalipat ko ang mga gamit niyo sa ibabang kwarto at doon na lang kayo?
Mahihirapan nga kasi kapag ganito ka eh. Pero okay lang din naman sa akin buhatin ka palagi, pababa at paakyat. Natatawang saad pa nga ni Steve. Nako, abala naman yun sa'yo. Kung may bakante namang kwarto sa baba, pwede naman kami doon. O sige, papalipat ko na lamang sa mga kasambahay ang mga gamit mo bukas. Paano? Magpahinga ka na at may therapy ka pa bukas. Oo nga pala, pasensya na sa abala pero hindi ko kasi alam kung papaano pumunta sa therapy eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papasok bukas, sasamahan kita sa therapy mo bukas. Nakakahiya naman, naaabala ka pa. Napailing lang si Steve. Tanggalin mo na sa isip mo na nakakaabala kayo ni Jella. Masaya akong tulungan kayong mag-ina. Ay ako po, pwedeng sumama bukas? Pag-iisipan ko pa eh. Pabirong saad nga ni Steve. Tito Steve naman eh. Napatawa nga si Steve. Siyempre kasama ka, Jella. O siya, bababa na ako ha. Magpahinga na kayong mag-ina. Tito Steve, ako po, hindi po ako pagod. Pwede po ba tayong maglaro? Wika nga ng bata. Sa susunod na tayo maglaro, Jella. Samahan mo muna ang nanay mo, matagal din kayong hindi nakita. Isa pa baka may kailangan siya. At least matulungan mo siya. Sige na nga po. Niyakap nga ni Steve ang bata. Bukas na lang, okay? Pahinga ka na. At simula nga nun ay naging malapit nga sila mas lalo. Sinasamahan ni Steve sa mga therapist niya si Angel. At si Jella naman ay nagsimula na nga mag-aral. Tila nga mayroon ng pagkakaintindihan sina Angel at ang lalaki na pareho lamang nilang iniiwasang pag-usapan. Paano ba naman? Sabay silang kumain, magpahinga, magpa-therapy at kung ano-ano pang ang activities. Isang araw matapos ang therapy ni Angel ay nagyaya nga si Steve na mag-lunch sa labas. Uuwi na ba tayo? May activities sa school si Jella today. Malilate siya ng uwi, baka gusto mong mag-lunch na lamang tayo sa labas para ma-practice ka rin maging confident sa paglalakad mo. Pagyayaya nga ni Steve. May activities ba si Jella ngayon? Nako, hindi ko alam eh, buti na lang alam mo. Nakakahiya naman, mas may alam ka pa kaysa sa akin. Mas naaasikaso mo pa nga si Jella kaysa sa akin eh. Nahihiyang tugon nga ni Angel. Okay lang yon. That doesn't make you a bad mom, you know? Mahilig lang talaga akong mag-check ng notebook si Jella. Gusto ko kasing malaman if she needs help. Mahiyain kasi ang batang yan kaya kailangan ng tulong eh. Baka mahiyang magsabi. Ang sipag mo naman. Mapalad ang magiging anak at asawa mo, Steve. Hindi na nakasakot pa si Steve. May dumaan na mag-asawang matanda na tulala nga si Angel sa kanila. O bakit? Tila nag-aalalang tanong nga ni Steve. Wala. Naalala ko lang yung nanay at tatay ko sa Bicol. Ba't kasi ang nanay ko eh? Walang-wala lang kasi ako pero gusto ko rin sana silang matulungan. Nasa Bicol ba sila? Tanong nga ni Steve. Tumango naman si Angel. Gusto mo silang dalawin? Oo naman pero wala pa akong sapat na pera at hindi pa rin naman maayos ang kondisyon ko. Baka hindi ko rin kayanin na magtagal sa biyahe. Tsaka baka mag-alala lang sila. Makadagdag pa ako sa problema nila. Well, pwede mo naman silang mapuntahan ng hindi gumagastos at hindi nahihirapan sa biyahe. At natural lang naman na malaman nila ang kalagayan mo. Paano naman yun? Basta sorpresa. Mag-ayos na lang kayo ng gamit ni Jella. Sa Sabado ng umaga ay pupunta tayo sa Bicol. Sigurado ka ba? Oo naman. Gusto ko ring makapasyal sa Bicol. Masasarap daw ang mga pagkain dun eh. Dumating ang Sabado at nakahanda na nga ang mag-ina. Sakay nga ng kotse ay dumating sila sa isang pribadong paliparan. Pagdating nila doon ay nagulat ang mag-ina sa kanilang nakita. May sariling eroplano si Tito Steve? Manghang-mangha nga si Jella. Ayaw daw kasi ng nanay mong gumasa sa pamasahe. Hindi siya komportable sa bus or train dahil sa kondisyon niya. So eto, dito na lamang tayo sasakay sa aking private airplane. At isa pa mas mabilis. Paliwanag nga ni Steve kay Jella. Tsaka alam ko na gusto mong matry na sumakay dito, diba? Saad pa nga ni Steve kay Jella. Opo! Yay! Saad pa nga nito. Patakbong pumunta nga sa private plane si Steve. Nalalayan nga ni Steve si Jella na umakyat ng eroplano. Nang nakaupo na nga sila at nasa himpapawid, ay panay lamang ang laro ni Jella. Tuwang-tuwa nga siyang makita ang mga ulap. Naiiwan na nga lamang na magkatabi sa upuan, sina Angel at Steve. Napansin nga ni Steve na takot nga si Angel. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga ni Steve.
First time kong makasakay ng eroplano nalulula ako. Pagami naman ni Angel. Hinawakan nga ni Steve ang kamay ni Angel at kumapit naman ito nang mahigpit sa binata. Isinubsob nga niya ang kanyang ulo sa balikat ni Steve. Nawala rin ang takot ni Angel hanggang sa makatulog na nga ito. At habang natutulog nga si Angel, natagpuan na nga lamang ni Steve na inaayos nga ang buhok ng babae. At saka hinahaplos nga ang kanyang pisngi ng marahan. Nakarating na nga sa Bicol sila Steve, Angel at Jella. Makalipas nga ang 1 oras. Gising ka na, Angel. Nandito na tayo sa Bicol. Natatawang sabi nga ni Steve. Nakatulog na pala ako, sorry ah. Oo nga, tumutulo pa nga ang laway mo. Pangasar pa nga ng binata. Hindi nga. Hindi, joke lang. Nang marating nga nila ang bahay ng lolo at lola ni Jella, ay naantig ang puso ni Steve. Grabe ang paghihirap ng mga to. Malubha na nga rin ang kalagayan ng matandang babae, kaya't ipinadala ito ni Steve sa ospital. Gamit ang kanyang koneksyon ay nakakuha nga siya ng kontraktor na mag-aayos ng kanilang bahay habang nasa ospital. Ang mag-asawang matanda, mayroon ding tauhan si Steve na mag-aasikaso sa mga pangangailangan ng matatanda, kaya naman abot-abot ang pasasalamat ng mga ito kay Steve. Nang paalis na nga sila ay nakita pa nga ni Angel na nagmano si Steve sa dalawang matanda. Bahagyaring naipasyal ni Angel si Steve. Kumain sila sa masasarap na restaurants at nakapag-sightseeing din sila. Kinagabihan ng linggo ay kailangan na nga nilang bumiyahe pa uwi ng Maynila. May mga importanteng meeting na nga. Sa umaga si Steve at si Angel naman ay may therapy. Nakatulog agad si Jella pagsakay ng private plane. Masyado itong napagod sa pamamasyal nila. Si Angel naman ay hindi makatulog at naging emotional na nga ito. Hinawakan nga niya ang kamay ni Steve. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo ha. Yung mga mag-aasikaso kila nanay ko, yung pambayad sa ospital, pati na rin ang pagpapagawa sa bahay nila. Binigyan mo pa sila ng maliit na sari-sari store. Hindi ko na alam kung paano magpapasalamat sa'yo o makakabawi man lang. Maluha-luha ngang sabi ni Angel. E di mag-thank you ka. Pangaasar naman ni Steve. Puro ka naman kalokohan seryoso na nga ako. Saad naman ni Angel. Seryoso kasi ako. Hindi mo naman kailangan na paulit-ulit na magpasalamat at isipin kung paano ka makababawi dahil gusto ko naman tong ginagawa ko at hindi naman ako naghihintay ng kapalit. Magpahinga ka na. Gigisingin na lang kita paglapag ng eroplano basta wag mo na akong tutuluan ng laway ha. Pabirong saad pa nga ni Steve. Hinampas nga siya ni Angel. Sa brasong ngunit sinalo niya ang kamay ni Angel at hinawakan yun. Kanya ring inilapat ang ulo nito sa kanyang balikat na para bang sinasabing, akong bahala sa inyong magina. Isang araw pag-uwi nga ni Steve galing sa isa sa mga negosyo niya, ay naabutan niyang naglalabas si Angel. Kinukusot nito ang polong puti ni Steve. Hey, what are you doing? Bakit mo nilalaban ang polo ko? Gulat nga ng tanong ni Steve. Kasi napapansin kong hindi naman nalilinis ang maayos ang washing machine Ano ka ba? You don't need to do that. Baka mabinat ka. Nag-aalalang sabi nga ni Steve kay Angel. Hindi naman, sanay naman akong maglabada. Para naman kahit papaano masuklian ko yung mga ginagawa mo para sa aming magina. At isa pa, sabi naman sa akin ng therapist kailangan ko din namang magkikilos. Kung bored ka, bakit hindi mo na lang ako samahan kumain? Wala pa si Jella nagugutom na ako. Sige ba, gusto mo ipagluto kita? Tanong pa nga ni Angel. Next time mo na lang ako ipagluto, may dala akong pizza Masaya ngang kumain ng dalawa. Nagkwentuhan nga sila at nagtawanan habang kumakain. Matanong ko lang, nagtataka lang ako kung bakit wala ka pang asawa o nobya man lang. Napakabait mo kaya, gwapo, mayaman, matalino. Natigilan nga si Angel nang makitang nakatitig sa kanya si Steve at nakangiti pa nga. O bakit? May dumi ba ako sa mukha ko? Tanong pa nga ni Angel. Wala. So nagagwapuhan ka pala sa akin. Nakangiting tanong nga ni Steve na ikinapula naman ang mukha ni Angel. Ewan ko sa'yo, kumain ka na nga lang dyan. Pagsaway naman ng babae. Sus, napopogyan ka sa akin Patuloy na pangasar pa nga ni Steve. Tatayo na nga sana si Angel para makaiwas sa pangasar ng binata. Pero tila nang hina ang kanyang binti at muntik na nga siyang matumba. Buti na lamang at nasalunga siya ni Steve. Muling nagkalapit ang kanilang mga mukha at para bang nawala sa sarili si Steve at tinalikan nga niya si Angel. Isang mabilis ngunit makabuluhang halik.
Agad din namang na-realize ni Steve na mali ang kanyang ginagawa. Oh my gosh, I'm sorry Angel. Pulang-pula nga ang mukha ni Angel. Hindi niya alam kung paano sasagot. Kay Steve, doon na muna ako sa kwarto at umalis na nga si Angel at naiwan naman si Steve na inis sa kanyang sarili kung bakit niya ginawa yun. Para na nga rin silang may lihim na pagtitinginan. Mahal na nga niya si Angel at nasisiguro nga ni Steve na mahal din siya nito kaya't hindi niya napigilan ang sarili na ganito nang muling magkalapit ang kanilang mga mukha. Hindi rin naman nakakapagtakang nahulog ang loob ni Steve kay Angel. Kahit mahirap lang ay napakaamo ng mukha ni Angel. Para siyang isang anghel na bumababa sa lupa. Mapungay ang kanyang mga mata, maninipis ang mga labi at parang iginuhit ang mga kilay nito. Ni hindi na nga niya kailangan pang maglagay ng kolorete. Pino at makinis din ang balat nito kahit na hindi ito kaputian. Kinagabihan ay kakain na nga sila ng hapunan. Nagkakailangan pa nga sila pero agad humingi ng paumanin si Steve kay Angel. Pasensya ka na nga pala kanina. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Sana wag mong isipin na nagte-take advantage ako sa'yo. Okay lang naman. Pilit na pinipigil nga ni Angel ang kilig. Bakit? Tanong tuloy ni Steve. Wala. Kinikilig nga na sabi ni Angel. Naputol ang pagkukulitan ng dalawa nang dumating na nga sa pagkainan si Jella. Nay, may family day daw po kami sa school. Kaya mo na po bang pumunta? Cute na tanong nga ni Jella. Oo naman anak. Tito Steve, sasama ka po ba sa family day namin? Pero kung busy ka po, okay lang po kung hindi. Pero syempre mas masaya po kung kasama kayo. Depende yan. Sagot naman ni Steve. Napakunot noong nga si Jella. Depende po saan? Depende kung gusto mo akong isama o kung gusto ko ng mama mo na isama. Siyempre po gusto kitang isama. Tumatawang saad nga ni Jella. Naisama natin si Tito Steve ah. Nagdag pa nga ng bata. Kung okay lang sa kanya, sambit naman ni Angel. Okay lang po ba sa inyo Tito Steve? Bakit naman hindi? Sagot nga ni Steve. Anak, baka may meetings pa ang Tito Steve mo. Wala namang problema yon. Pwede namang i-move ang mga meetings pero ang family day, hindi yan na-adjust para sa atin. Pabirong saad nga ni Steve. Kailan ba yan? Sa Sabado na po eh. Okay, it's a date. Kinasabaduhan nga ay maaga silang nagising para pumunta na nga sa family day na sinasabi nga ni Jella. Nasa kotse na nga si Steve at hinihintay ang mag-ina. Nabighani nga siya sa ganda ni Angel sa araw na yon. Sa wakas kasi ay nawala na nga ang mga galos at pasa sa kanyang mukha. Tinulungan na nga rin siyang mag-ayos sa mga kasambahay. Ang isa sa kanila ay kinulot ang buhok ni Angel. Ang isa naman ay nag-manicure at pedicure sa kanya habang ang isa pang kasambahay ang nag-makeup kay Angel. Nakasuot ito ng fitted na denim jeans. Ang bulsa nito ay kulay pula at hakab-hakab sa kanyang katawan. Kaya naman, kitang-kita nga ang magandang hubog ng katawan niya. Batak din kasi sa trabaho si Angel kaya't kahit may anak na, ay maganda pa rin ang pangangatawan nito. Agad sumakay si Angel sa passenger seat habang sa likod naman umupo si Jella. You look great. Hindi na nga naitago pa ni Steve ang pagkamangha kay Angel. Salamat. Feeling ko nga mukha akong engot eh kung ano nang ginagawa sa akin ng mga kasambahay mo. Natatawang saad pa nga ni Angel. Napailing naman si Steve. Hindi ang ganda mo nga eh. Parehong namulasan ni Angel at Steve. Steve, tara na po, baka pumalit tayo eh, mamaya na po kayo maglambingan ni nanay. Natatawang sabi nga ni Jella at natawa na nga rin si Steve at Angel. Nasa family day na nga sila ay kitang-kita nga ni Steve at Angel kung gaano kasaya si Jella. Steve, alam mo ba, ngayon ko lang uli siya nakitang ngumiti ng ganyan. Masaya siya nakasama ka namin. Salamat sa lahat ng mga tulong mo talaga Hindi na nga talaga natapos ang paghingi mo ng paumanhin at ang pasasalamat mo, no? Ang totoo niyan, ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa inyong dalawa. Binigyan niyo ng kabuluhan ng buhay ko. Naging mas masaya ako dahil sa inyong mag-ina. Mahal ko na si Jella. Parang pati ikaw na nga rin eh. Mahal ko na. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Natatawang sabi nga ni Angel. Hindi yun kalokohan Seryoso ako. Napamahal ka na rin sa akin, Steve. Pero masyadong malayo ang agwat natin. Napakayaman niyo at kami, hirap na hirap sa buhay. Baka isipin ng mga tao na ginagamit kita para sa kayamanan mo.
Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, Angel. Ang importante ay nagmamahalan tayo. Alam mo, Steve, baka nabibigla ka lang. Ang dami-daming babae na magkakagusto sa'yo. Maganda, mayaman na mas bagay sa'yo. Wala akong pakialam sa kanila, Angel. Ikaw ang mahal ko. Ikaw at si Jella. We'll take it one step at a time. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. Tanggapin mo lang muna akong manliligaw mo. Pwede rin nobyo. Patutunayan ko sa iyong karapat dapat akong maging asawa mo at ama ni Jella. Asawa agad at ama? Saad nga ni Angel. Hindi ka ba natatakot maging nobya ang katulad ko lamang? Napailing naman ang paulit-ulit ang lalaki. Hindi ikaw ang gusto ko at wala nang iba. Ngumiti lamang si Angel na tila kinikiliti. Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang naiihi. Pangasar pa nga ni Steve. Kinikilig ako Natatawang pag-amin naman ni Angel. Ganito na nga sila kakomportable sa isa't isa. So paano na? Tayo na? Sige na nga. Medyo nahihiya pang ang sagot ni Angel. Anong sabi mo? Oo na nga. Hindi ka rin naman titigil sa pangungulit mo Saad pa nga ng babae. Hindi nga. So oo na, tayo na. Ikaw nang magsabi kay Angel mamaya. Sabay hawak nga nito sa kamay. Tapos ang family day ay kumain na nga sila sa paboritong fast food ni Jella, ang McJolly. Masaya silang kumakain nang naisip nga ni Steve na ipagtapat na nga kay Jella ang kasisimula pa lamang na relasyon nilang dalawa. Jella, may babalita nga pala ako sa'yo. Ano po yun, Tito Steve? Bumuntong hininga nga muna ang lalaki. At sabi na nga nito ng dire-diretso, malapit mo na ako maging totoong daddy, gusto mo ba yun? Napumulat nga ng mata ang bata at natili excited pa nga. Siyempre naman po, pero paano po? Masayang tanong pa nga ng bata. Hinawakan nga ni Steve ang kamay ni Angel. Sinagot na ako ng nanay mo nobya ko na siya. Nakangiting sabi pa nga ni Steve. Tumayo nga si Jella sa kinauupuan at nagpunta nga kay Steve. Niyakap niya ito at niyakap din siya pabalik. Niyakap niya rin ang kanyang ina. Masaya po ako para sa inyong dalawa. Masaya po ako na magiging totoong tatay ko na po si Tito Steve. Nagpupunas nga ng luha ang bata. Ano bang gusto mong itawag sa akin ngayon? Natatay mo na ako. Tanong pa nga ni Steve. Pwede po bang tatay na lang? Sagot nga ni Jella. Oo naman anak. Lalong naging masaya ang tatlo sa bahay nila. Puno ng pagmamahalan ang pagsasamahan nila. Ngunit hindi nila alam, nasusubukin pala ang tibay ng kanilang pagmamahalan. Isang araw ay biglang dumating ang ina ni Steve na si Doña Marga. Kilala itong isa sa pinakamayamang Pilipino sa Canada. Marami itong ari-arian sa Canada, pati na nga rin ang mga malalaking negosyo. Kilala rin ang matanda sa pagiging masungit, mata pobre at masama ang ugali. Laking gulat ni Steve na makita ang ina sa kanyang sala. Alam niya ay nasa Canada ito at nag-aasikaso ng kanilang mga negosyo. Hindi rin naman ito nagpasabi na darating siya. Ma, what are you doing here? Kabadong tanong nga ni Steve. Alam niyang may pagkamata pobre ang kanyang ina. Natatakot nga siyang baka alam na nga nito ang tungkol kay na Angel at Jella. Ang ganda naman ng bati mo sa akin, anak. Ang tagal nating itinakita. But you don't seem happy to see me. Why, iho? Hindi naman sa ganun, ma. Nagulat lang po ako. Last time I asked you to come home sa Pilipinas was my birthday at Christmas. You said you couldn't make it dahil sobrang busy ninyo ni Papa at may mga problema kamo sa mga negosyo natin doon. Naghihinakit nga na sabi ni Steve sa kanyang ina. Tumango naman ang kanyang ina. Yes, may mga importante lang kaming inasikaso last time. Sagot naman ng donyang matanda. Bakit po andito kayo ngayon? Parang napaka-importante naman yata niyan, Mama. More important than my birthday and Christmas? Hinaing pa nga ni Steve. Don't be emotional, iho. Business is business and besides, those are all for you. We wanted to ensure na stable ka na at hindi maghihirap kailanman sa buhay mo. And to answer your question, yes, we are here for a very important reason. Your future, anak. Nothing is more important than your future. Yan ang priority namin ng ama mo. Ayokong mapariwara ka. Ayokong mapunta ka sa walang kwentang tao. What are you talking about, ma? Oh, you know exactly what I mean, iho. It has come to my attention na may pinatira ka daw dito sa bahay mo? Mag-ina pa. Mag-inang mahirap.
My gosh, Iho, what happened to your taste? Stop it, Mama. Sino namang chismosang nagsabi niyan sa'yo? Galit nga na tanong ni Steve. Tell me, Iho, saan mo naman napulot ang babaeng yan? Mama, huwag ninyo siya pagsasalita ng ganyan. Yung babaeng inaalipusan ninyo, ang nais kong pakasalan at makasama habang buhay. Maghulis dili ka nga, Iho. Gamitin ka lamang ng babaeng yan. Kita mo na? Kailangan mo pa talagang paaralin ang anak niya? Pinagamot mo pa ang magulang niya. At pati ang bahay nila sa probinsya ay pinaayos mo. Ang balita ko nga ay binigyan mo pa raw ng negosyo ang mga yon. Idilat mo ang mga mata mo. Gold digger ang babae yan. Mama, ang lahat ng ibinigay ko sa kanya ay ibinigay ko ng buong puso at walang hinihinging kapalit. At hindi niya hiningi yun. Ako ang kusang nagbigay. Nahihiya pa nga siya eh. Gusto niyang ibalik at hindi tanggapin yung iba. Pero I insisted. Kinailangan ko pa nga siyang pilitin para tanggapin ang mga yan. Kahit kailan hindi sila nanghingi, maging ang pamilya nila. Magiging pamilya ko na rin sila, Mama. Walang masama kung bibigyan o tutulungan ko sila. Hindi ako makakapayag na papasukin mo sa pamilya natin ang mga basurang yan. Mga manloloko at manggagamit. Pasigaw nga na sabi ng mama ni Steve. Wala na akong magagawa kung hindi mo sila matatanggap, Mama. Desisyon ko to at buhay ko to. Napakaraming babae ang nagkakandara pa para sa iyo. Bakit ba? Diyan ka pa nagkandara pa. Sampas lupang babae na yan. Baka totoong may kulam o gayuma at ginagayuma ka lang ng babaeng yan. Tama na, Mama. Pag-awat pa nga ni Steve sa kanyang ina, umalis ang mama ni Steve at pagpasok nga niya ng sala ay nakita niyang umiiyak sa Angel. Narinig pala nito ang pag-uusap ng mag-ina. Aalis na lamang kami dito para wala pong gulo. Tsaka wag niyo po yung sasabihin sa mama ko, ayoko po siyang masaktan. Mas okay pong ako na lang. Umiiyak pa nga nasabi ni Jella pero mayat maya lang ay tumabi nga sa kanyang ina. At tanong pa nga ng bata, Nay, sino po ba yung alin na yan? Nakakatakot po siya eh. Huwag mo siyang intindihin, Jella. Sabi nga ni Steve kay Jella at bumaling naman siya kay Angel. No, hindi ako makakapayag. Handa akong pakasalan ka, ina ni Jella. Angel, kaya wag kayong umalis. Humihingi ako ng tawad sa mga nasabi ng akin na sana ay wag mong isipin na ganun din ako mag-isip. Mahal kita at hindi ako tumitingin sa kung anong meron ang isang tao. Sa puso ako tumitingin, Angel. Napakabuti ng puso ninyong mag-ina, kaya ako napamahal sa inyo. Wala ka namang kasalanan, Steve. Sagot nga ni Angel. Pakiusap ko lamang sa'yo ay maging matatag ka sana. Wala akong ibang hihingiin kundi paglaban mo sana ang ating pagmamahalan. I can say it will be easy but it will all be worth it. Pag nalampasan nating lahat ito ay may isip mong tamang pinaglaban mo ako at ang ating pagmamahalan. Saad pa nga ng lalaki. Nagyakapan nga ang dalawa. Tawarin mo ako kung minsan. Pinanghihinaan ako. Mahal kita at ipaglalaban kita. Salamat, Angel. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Steve. Nangako nga sila sa isa't isa na ipaglalaban nga nila ang kanilang pagmamahalan. Isang araw ay may darating muling pagsubok sa kanilang pagmamahalan. Dahil tutol nga ang mama ni Steve sa pag-iibigan nila Angel, ay gagawa ito ng mga bagay na maaaring ikasira ng kanilang relasyon. Pinapunta nga niya sa opisina ang anak ng kanyang amiga. Boto siya dito dahil anak mayaman to. Kilala rin itong modelo sa ibang bansa. Kaya lang mata pobre din ito. Gaya ng ina ni Steve, kaya nga jive sila. Hi, Steve! Wika nga ng babae sa harap ni Steve. Sawari niya ay isa itong modelo o artista. Yes, can I help you? Tanong naman ni Steve. Tita Marga asked me to drop this here. Sagot ng magandang babae. Sabay abot ng isang maliit na paper bag. Inabot naman ni Steve ang paper bag at tinignan ng mga laman nun. Nakita niya ang rare kind of perfume na paborito niya. Wow! This is my favorite. And I've been to places. Pero wala na sila nito. Wait, who are you? And how did you know that this perfume is my favorite? Nagtatakang tanong nga ni Steve. I'm your mom's friend. I was in Istanbul the other day. I have photo shoots there and your mom told me that it's your favorite perfume. So I got one. Mariteng saad pa nga nito. Thank you. How much do I owe you? Tanong na nga lamang ni Steve sabay dukot nga sa kanyang wallet. Do I look like I need your money? Actually, you can just repay me by
taking me out to lunch. Hindi ko kasi alam kung saan dito masarap kumain eh. And I'm craving Chinese or Japanese food. Sabi pa nga ng maarteng babae. Well, sure, I know a place, by the way. What's your name? My name is Nicole. I'll wait for you sa lobby ha. Malanding saad pa nga ng babae sabay talikod at dire-diretsyong umalis. Matapos ang ilang sandali, ay isinama na nga ni Steve si Nicole sa isang kilalang restaurant. Ayaw lang naman niyang bastusin ng babae. Hindi naman din niya ito masyadong kilala at ayaw niyang i-judge. Halos magkaedad lang sila at pareho ng estado sa buhay kaya naman marami silang napag-uusapan. Ang kanilang lamesa ay malapit nga sa glass windows ng restaurant. Lingid sa kaalaman ni Steve ay susurpresahin sana siya ng mag-ina. Nagluto nga si Angel ng kare-kare at kaldereta para surpresahin nga si Steve pero tila sila ang nasurpresa. Nang dumating nga ang mag-ina sa opisina ay sinabihan nga sila na nasa labas si Steve. Hi Angie, andyan ba si Steve? Bati nga ni Angel sa receptionist. Ay ma'am, lalabas daw po for lunch eh. Diyan lang po siya sa may Tokyo Sun Restaurant. Puntahan niyo na lang po. Ay naku, wag na. Baka may kasamang mga kliyente eh. Makakabala pa kami. Iiwan ko na lang itong mga niluto ko. Sige po, iabot ko na lang po kay Sir Steve pero kung gusto niyo pong dumaan sa restaurant, sa tingin ko ay okay lang naman po. Hindi naman po kliyente yung kasama ni Sir eh. Kaibigan daw po ng mama niya. Ang ganda nga po eh. Mukhang model. Walang mali siyang sabi naman ng receptionist. Kay Angel. Ganun ba? Sige, salamat Angie ah. Bahagyang kinabahan si Angel. Matanda ng mama ni Steve pero mayroon itong kaibigan na bata, maganda at sexy. At kung kaibigan ito ng mama ni Steve, ay malamang sa malamang na may masama itong balak. Alam niyang ayaw na ayaw sa kanya ng matandang donya. Naisan po ba natin dadaanan si Tito Steve? Sa restaurant po ba? Oo anak. Nagtungo nga ang dalawa sa restaurant. Pagdating doon ay nakita nga ni Angel, may hinawakan ng babaeng kamay ni Steve. Para siyang sinasaksak sa dibdib sa kanyang nakita. Iniwasan nga niyang makita ni Jella ang pangyayari, kaya't dali-dali siyang umalis. Halika na anak, umuwi na tayo. Nagmamadaling sabi nga ni Angel. Bakit tayo uuwi na? Hindi pa tayo pumapasok ng restaurant eh. Hindi pa natin nakikita si Tatay Steve ah. Andiyan na kasi ang driver ng Tatay Steve mo eh. Umuwi na nga ang dalawa, nang walang imik si Angel. Nay, okay lang po ba kayo? Oo naman anak, bakit mo natanong? Bigla po kasi kayong tumahimik eh pagkagaling po sa restaurant. Wala yan anak, napagod lang siguro ako sa dami ng niluto ko. Pagsisinungaling na nga lamang ni Angel sa anak. Ayaw niyang malaman ng bata ang kanyang nakita. Sa kabilang banda naman, ay nakabalik na nga sa opisina si Steve. Tinawag siya ng receptionist. Sir, may iniwan po dito si Ma'am Angel, kare-kare daw po at kaldereta. Ha? Andito sila? Wala na po eh, umuwi na po. Iniwan lamang po yan. Kinuha nga ni Steve ang mga lalagyan ng pagkain at nagpasalamat nga sa receptionist. Bahagya siyang kinabahan na baka nakita nga ni Angel na kasama niya si Nicole at ibang isipin. Matapos lamang ang ibang kawain ay umuwi na nga si Steve. Nakita nga niya sa living room na naglalaro si Jella. O naglalaro ka na? Tapos na ba ang mga homeworks mo? Tanong pa nga nito sa bata. Opo, tapos na po. Nasaan ang nanay mo? Nagpapahinga po sa kwarto eh. Saad ng bata. Bakit masama bang pakiramdam niya? Hindi ko po alam. Basta kanina po okay naman po siya. Tapos po pagkagaling namin sa restaurant, bigla na lamang po siyang tumahimik na parang galit po ata o malungkot. Napakunot noo nga ang lalaki. Saang restaurant? Tanong nga ni Steve. Japanese restaurant po ata. Sabi po kasi ni Tita Angie, andun ka daw po eh. Pagkadating namin dun, nag-aya din po kaagad na umuwi si nanay. Tas ayan po, ganyan na siya. Napaisip nga ang lalaki. Ganun ba? Kakausapin ko na lang siya. Kinatok nga ni Steve si Angel pero hindi ito lumalabas. Hindi rin ito sumabay ng hapunan pati agahan kinabukasan. Hindi na nga matiis ni Steve na hindi siya kinakausap ng kanyang pinakamamahal. Kaya naman nagpatulong na nga ito kay Jella. Jella anak, kumatok ka sa pintuan pagkatapos tawagin mo ang nanay mo para lumabas. Ayaw akong kausapin eh. Tay, bakit? Ayaw kang kausapin ni nanay.
Kasi nga may kasama akong babae nung isang araw. Nagsiselos ata ang nanay mo. Iba kasi ang inisip niya. Halatay, sino yung kasama mo? Bagong kaibigan lang yun, Jella. Hindi ako sasaktan ng nanay mo. 2 babae lamang ang laman ng puso ko ngayon. Ikaw ang atang nanay mo. Madamdaming saad nga ni Steve. Promise yan, Taya. Hindi po kita tutulungan kapag hindi po totoo yung sinasabi niyo. Oo naman, anak. Kaya tulungan mo na ako makipagbati sa nanay mo. Sige na nga po. Ay, ang hirap talaga magpalaki ng mga magulang. Ay, iling-iling pa nga nasabi ni Jella na ikinatawa na nga lamang ni Steve. Kumatok na nga ang bata sa pinto. Nay! Nay! Tila nagmamadali nga niyang sabi kaya binuksan na nga ni Angel ang pinto. Pero akmang tatalikod na nga sana ito nang inawat ito ni Steve at hinawakan nga sa kamay. Uy, wait lang. Kausapin mo naman ako, Angel. Jella, doon ka na muna sa garden maglaro. Seryosong utos nga ni Angel sa anak. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Saglit nga na napaisip si Angel. Nakita ko kayo ng babaeng maganda. Pumayag kang hawakan ka sa kamay. Sino ba yun? At kaibigan daw ng mama mo? Nagsiselos ka ba? Bakit ka kasi pumapayag na hawakan ng basta-basta ang kamay mo? Nagulat nga rin ako na hinawakan niya ang kamay ko. Huwag ka nang maghalit. Kala ko ba nangako tayo sa isa't isa na magiging matibay tayo, na ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin, at pagtitibayin natin ang tiwala sa isa't isa. Oo na. Sorry na. Siyempre nasaktan lang din naman ako sa nakita ko. Napangiti nga si Steve. Ay, nagsiselos siya. Huwag ka nang magalit ang totoo. Tingin ko inutos yun ng mama ko. Sus, bakit pa ako titingin sa iba? Napakaganda na nga nitong nobya ko eh. Napangiti na nga si Angel ng bahagya. Sus, nambobola ka pa. Tara na nga, puntahan na natin si Jella. Magkaayos din naman ang dalawa. Pero naging mapumilit nga si Nicole. Marahil ay bukod sa utos ni Doña Marga, ay nagustuhan na nga rin ito si Steve. Ilang buwan lamang simula nang magkatampuhan sila dahil kay Nicole, ay pumunta naman ito sa bahay nila. Nagkataong si Angel ang nagbukas ng gate. Sino pong hinahanap niyo? Tanong nga ni Angel. Pumarada ang babae sa harap ng bahay at pumasok ng gate. Nabangga pa nga nito ang balikat ni Angel. Dire-diretso itong pumasok hanggang sa sala at kasunod naman si Angel. Sino ho bang hinahanap niyo? At dire-diretso kayong pumasok dito? Tanong pa nga ni Angel na naiirita na nga. Naalala nga niyang ito ang babaeng humawak sa kamay ni Steve. Pero ayaw niyang ipahalata na namumukhaan niya ito. Day, ikuha mo nga ako ng juice. Dito ka nahihintayin si Steve. Ano hong sadya niyo kay Steve? Tanong pa nga ni Angel. Ang bastos mo namang kasambahay at first name basis kayo ng amo mo? Wala kang pakialam kung ano ang pakay ko kay Steve. Ang sabi ko ikuha mo ko ng juice. Malditang sabi pa nga ng babae. Unang-una hindi ako kasambahay dito. Kaya hindi kita ikukuha ng juice. Pangalawa, may pakialam ako kung anong pakay mo kay Steve dahil girlfriend niya ako. Galit nga at palaban na sabi ni Angel pero pinipilit pa rin itong maging mahinahon. Tinignan nga siya mula ulo hanggang paa ng babae na maarte. Ew! Medyo na-describe ka naman ni auntie sa akin pero hindi ko naman in-expect na ganyan pala kalala. Ano bang nangyari kay Steve? Ganyan na nga ang itsura mo, may anak ka pa? OMG! Ay, sinusubukan mo ata talaga ako ah. Bahagya na talagang nagtaas ng boses si Angel. Yuck, so palengkera. Panglalait pa nga muli ni Nicole. Sa puntong ito ay dumating na nga si Steve. O Nicole, anong ginagawa mo rito? Wala, pinapapunta lang ako dito ni tita para yayain daw kita na mag-movies. Or dinner, itong nobya mo daw. Inaaway ako. Well, yeah, she's my girlfriend. Kaswal na sabi nga ni Steve. Ew, you have such a poor taste in women. Akala ko ba? Yaya yan dito kanina. Stop it. You don't have any right to disrespect or mock my girlfriend. So please leave, Nicole. Saad nga ng lalaki. Fine, aalis ako. Wala naman na rin akong interes sa'yo. Ang pangit ng taste mo. Pagkasabi nga nito ay dali-dali na nga ring umalis si Nicole. Mahal ko, kalma ka lang. Parang masasabunutan mo na yun eh. Natatawa pa nga na sabi ni Steve. Hay nako Steve, kung hindi ka pa dumating baka nga nasabunutan ko na yung babaeng yun. Napaka-arte.
Simula ng araw na yon ay hindi na nga bumalik pa si Nicole. Natakot din marahil dahil naging palaban na nga rin si Angel. Isang gabi ay nagkakape nga sa hardin si Angel nang dumating galing sa trabaho si Steve. Nagkakape ka pa ay gabing-gabi na. Teka, bakit gising ka pa? Si Jella ba ang tulog na? Sunod-sunod nga na tanong ni Steve. Oo, kanina pa siya tulog. Gusto nga na hintayin ka pero sabi ko ay gagabihin ka ng uwi. Kaya hayun, natulog na rin. May ginawa daw kasing sorpresa para sa'yo. Ay, ang swerte ko talaga sa inyong mag-ina. Ramdam na ramdam ko kung gaano ninyo ako kamahal. Nakangitingang saad ni Steve. Nang biglang, pakasal na tayo? Casual nga na sabi ni Steve. Sige, maiksing sabi naman ni Angel. Nagtawanan pa nga silang dalawa dahil yun na nga ata ang isa sa mga pinakasimpleng proposal. Hindi kagaya ng nasa pelikula o movies, pero alam nila na hindi man ganun kabongga ang proposal o engagement nila, pero alam naman nila na talaga namang wagas ang pagmamahalan nila at yun naman ang pinaka-importante sa lahat. At isa pa, ayaw din naman kasi ni Angel ng mga magarbo at alam na alam yun ni Steve. Yun nga ang isa sa mga nagustuhan niya sa babaeng ito. Napakasimple, mabait, pero masipag at palaban. Ilang segundo ring walang umimik sa kanila at bigla na lamang silang nagtawanan ulit. Sabi pa nga ulit ito, seryoso nga ako, naisip ko kanina, what's stopping me from marrying you? Sigurado din naman akong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sigurado din naman ako na gusto kong maging ama ni Jella. Sabi nga ni Steve, ako din naman seryoso eh, ikaw din ang gusto kong makasama sa habang buhay. Kayo ni Jella at kung papala rin sana magkaroon din tayo ng mga supling. Handa na rin naman ako. Alam kong hindi magiging madali, lalo na at galit na galit sa akin ang mama mo pero handa akong ipaglaban ang pagmamahalan natin, Steve. Kinabukasan ay ibinalita nga nila kay Jella ang plano nilang pagpapakasal. Tuwang-tuwa nga ang bata. Tinawagan din nila ang nanay at tatay ni Angel sa Bicol. Ibinigay naman nila ang kanilang basbas at hangad nila ang kaligayahan ng dalawa. Tinawagan nga ni Steve ang kanyang ina. Ipinalam niya dito na magpapakasal na nga sila. Iyak nang iyak ang kanyang ina. Pinagsabihan naman ni Steve ang kanyang ina na kapag gumawa raw ito ng hakbang para matigil ang kasal, ay hinding-hindi na nga siya magpapakita pa rito. Tinanggap na nga rin ang mga magulang ni Steve. Sinabi ng kanya, kahit na nga nagpakita ng ganoong reaksyon ng ina ng lalaki, hindi na nga nagpatinag pa si Steve. Dahil buo na talaga ang kanyang desisyon na pakasalan nga ang babae. Mahal na mahal niya si Angel at wala na nga siyang ibang nai-imagine pa na makakasama niya sa panghabang buhay. Kaya naman, after months of preparation, after nga nilang maging hands-on parehas sa kanilang nalalapit na kasal, sa wakas ay dumating na nga rin ang pinaka-espesyal na okasyon sa buhay nila, ang kanilang pagpapakasal sa isang simbahan. Siyempre ay flower girl nga nila si Jella. Dumalo ang mga malalapit nilang mga kaibigan at mga kamag-anak, pati na rin ang lolo at lola ni Jella ay dumating. Na sobrang saya nga sa naging kapalaran nga ni Jella at Angel. Ngayon nga ay inanunsyo na nga ng pare na pwede na nga nilang sabihin ang vows nila sa isa't isa. Steve, mahal, ikaw na ata yung pinakamabait na lalaking nakilala ko sa tanan ng buhay ko. Simula nung unang beses kitang nakilala, wala kang ibang pinakita sa akin kundi kabutihan. Wala kang ibang ginawa kundi tulungan kami, na walang hinihinging kahit na anong kapalit. At dahil kabutihan ang pinapakita mo, hindi lang sa amin, at sa kapwa-tao mo, naniniwala ako na kabutihan din ang balik sa'yo. Kaya wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lang, at parati kitang sasamahan in good and bad times. At makakaasa kang mamahalin kita ng tapat sa hirap at ginhawa. Saad nga nito, maluha-luha pa nga si Steve habang pinapakinggan niya ang sinasabing vow ng kanyang pinakamamahal na bride. At nang turn na nga niya, kinindatan nga muna ni Steve si Angel, dahilan para matawa nga si Angel, pati na rin ang pari at ang mga bisita. Angel, mahal, alam mo bang, ikaw ang una at huling babaeng minahal ko sa tanan ng buhay ko? Buong buhay ko wala akong ibang ginawa, kundi ang magtrabaho ng magtrabaho. Marami namang umaaligid sa akin, sa gwapo kong to, pero hindi ko sila pinapansin.
Natawa na naman ang mga bisita, pati na nga rin si Angel. Pero kidding aside, ikaw lang kasi talaga yung nakapagpatibok ng puso ko. At sobrang saya ko na dumating kayo ni Jella sa buhay ko. Mas nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ko. Kung dati, iniisip ko kung para saan ang mga ginagawa ko. Iniisip ko na makakatulong ako sa ibang tao sa pagtatrabaho ko ng maayos. Pero parang may kulang pa din at kayo ang kumumpleto sa akin. Mahal na mahal ko kayo, Angel and Jella. Saad nga nito, sabay tumingin nga rin siya sa batang si Jella. Napahagik-gik naman si Jella at halos naluluha na nga rin dahil natatouch nga rin siya sa sinasabing vow ng kanyang daddy Steve. Ngayon nga, inanunsyo na nga ng pari na officially na nga silang mag-asawa. You may now kiss the bride. Natapos nga ang seremonya ng isang matamis na halik. Nagpalakpakan nga ang mga bisita at ramdam na ramdam nga nila ang intimacy at pagmamahal ng dalawa. Walang halong pagpapanggap o kahit na ano. Sabi pa nga ng iba, ito na atang pinaka-sincere na marriage na na-attendan nila. Pagkatapos nga ng picture taking, dumiretso na nga ang mga bisita sa reception. Simple lang yon pero masaya. Nagkatuwaan nga sila doon. And after ng wedding, tinupad nga ni Steve ang pangako kay Jella na papasyal nga sila sa iba't ibang bansa. Kasama nga si Jella, nag-honeymoon nga ang mag-asawa. May mga pagkakataon na nga lang na natatawa sila dahil nga hindi nila masolo ang isa't isa dahil parating ang andun si Jella. Pero kahit na ganun, masaya naman sila. Pumupuslit na nga lamang sila kapag tulog na ang bata at dun nga nakakascore si Steve. At ibinuhos nga nila ang init ng pagmamahalan sa isa't isa. Wala na ngang mapagsidlan pa ang kanilang saya at kakontentuhan sa buhay. At kahit na nga may pamilya na si Steve, hindi pa rin ito tumigil sa pagtulong sa ibang tao. Bagkus, tinulungan pa nga siya ng kanyang anak na si Jella at ng kanyang butihing asawa na si Angel. Mas naging inspired pa nga siya at motivated sa pagtulong sa mga nangangailangan. Minsan, may mga pangyayari na akala natin ay napakasama. Tila ba katapusan na nga ng lahat pero ito pala ang magbubukas ng daan para sa marami pang magagandang bagay. Tulad na lamang sa mag-inang Jella at Angel. Akala nila ay puro kamalasan ang nangyari sa kanila ngunit ito pala ang naging daan para makilala nila ang lalaking sasagip sa kanila at magmamahal sa kanila ng tunay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Angel at Steve kasama ang cute na si Jella. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Wilma Portman, Emily Borak, Augustus Rafanan, Ming Rafanan, Jen, Ellie Evangelista Anderson, Neva Fajardo, Susan Opaga, Nelia Moreno, Emilia Capili, Gemma Valmonte, LV Candontol, Goldfinger, Sanita Bomel, Juliata, Katak, Eden Make, Amy Regalado, Cresa, May Patok, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.